ang isang mananampalataya ay tapat sa pananalig niya, na ibibigay man sa bawat araw ang kahilingan niya, di lamang yun ang kinatutuwa o kinagagalak niya. Bagkus kinagagalak niyang sa tuwin ay manalig siya sa Ama upang patuloy na makilala niya kung sino siya. Subalit yung taong hindi ganap sa pananampalataya, kapag humingi siya at di pinagbigyan siya, pagdakay nalulumbay, dili kaya'y nagdaramdam. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan din po ang mga humahabol na yan. Masigabong-masigabo sa puso nila. Masigasig na masigasig silang nangangampanya. Pag nabigo sila, nanghihinayang sa ginastos nila. Buhay po ba ang Diyos? Gayon din sa isang nag-aaral, estudyante. Yung masipag na estudyante, kahit hindi siya gasinong matalino, nagsusumakit, nagsusumikap siyang mag-aral sa bawat araw. Sapagkat nagtitiwala siya sa kanyang pagsusumikap, kakamtin din niya ang kanyang tagumpay na makapagtapos. Ganon din po mga minamahal ko, ang larangan ng pakikibaka dito sa buhay ng tao. Kung paano ka makibaka, kung paano ka magsusumakit, magsusumikap, na ang kaligtasan ng kaluluwa mo ay kamtin mo. Hindi lamang ang pag-aaral mo ay para sa ikabubuhay mo. Hindi lamang ang pag-aaral mo ay para sa ikagaganda ng buhay mo, kundi marapat na mag-aral ka rin, magnilay, magbulay sa ikaliligtas, ikasisigla, ikaliligaya ng iyong kaluluwa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga mga minamahal ko, iyan ang marapat na tinutupad, kinagampanan ng tao. Kaya't ang taong may bukal ang kalooban sa pananalig sa Ama, araw-araw minimithi niyang maramdaman siya. Ang taong nakadama naman sa kanya, araw-araw nagmimithing wag nang mawalay pa. Ang taong pinadama ang kalooban ng Ama, nagagalak siya sa tuwina. Kahit ang pinagdaraanan niya'y ano-ano pa, hindi nawawalay ang pag-ibig niya. Mga minamahal ko, yan ang pawang katotohanan at naway masumpungan nyo, ganap ang kalooban at kagustuhan ng Ama. Muli, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Kapag ang iyo namang hanapbuhay ay patahian, kapag walang nagpatahi sa iyo, wala kang tatahiin. Subalit dalawang uri rin po ang mananahi. Mayroong masipag sa kanyang ginagawa, pulitong gumawa. Mayroon namang bara-barabay ang tawag ng tao, basta namatahi niya. Subalit, yung pong nagsusumakit at pulitong gumawa, sinisigurado ng Ama, maraming nagpapatahi sa kanya. Subalit yung basta na lamang makatapos siya para kumita at bayaran siya, kakarampot ang nagpapatahi sa kanya. Bakit po? Sapagkat di nasisiyahan ang tinatahi niyang damit na di lumalapat sa taong nagpatahi. Tama po ba? Ganyan din po sa inyo, mga mahal ko. Kung kayo ay tunay na may pandama at nilalapat sa kalooban ninyo ang tinutura ng Espiritu, kailan may di kayo manghihinawa sa inyo pakikipagniig sa Espiritu. Sapagkat kung lumalapat sa kalooban at kaisipan ninyo ang mga salitang banal na dinaratal sa inyo, kailan may hindi nyo pagsasawaan, bagkus pananabikan nyo araw-araw. At yan po ang nasa ng Ama. Ang tao'y manabik sa kanyang mga salita at ang tao'y manabik na gumawa ng mabuting gawa. Muli, ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat kapag hindi mo pinagsawaan ang mga banal na aral, tao, kahit ayaw mo pa, sinisigurado ko, tatalino ka, tatalim ang puso mo sa pag-ibig ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Sinisigurado ko,
Kapag sa tuwin ay nagwithi kang tupti ng mabuti, nalilisya ka sa maling gawa. Sapagkat kung ano yung damdamin mo at sa tuwin ay pagnanasa mo, yun ang sa tuwin ang layon at tuptin mo. Tama po ba? Kaya mga minamahal ko, kung yaan ang laman ng puso't isip ng tao, sinisigurado ng Ama, ang lahat ay matatanglawan ng kanyang espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Buhay ang Diyos, di ba? Naku, sinisigurado ko anak, pag ninamnam mo yung mga salita na yan, papatag ng isip mo. Buhay ba ang Diyos? Oh, di ba masaya yung ang kausap mo, ang pinag-uusapan ninyo ay puro kabutihan, hindi yung pinag-uusapan ay puro problema. Buhay po ba ang Panginoon? Yung taong maproblema, sagad-sagaran ang galit niya kapag di kilala ang Ama. Subalit kapag ang taong may problema, kilala ang sinasamba niya, baliwala problema niya. Buhay po ba ang Diyos? Yan po ang pawang katotohanan na nawa ay makamtan ninyong lahat. Sapagkat ang tao, sabi nga, bat-bat ng pasakit. Sa taong walang pandama, pakiramdam niya'y bat-bat siya ng pasakit. Subalit sabi ng Ama, ako'y bat-bat ng pag-ibig. Buhay po bang Diyos? Kaya kapag ikaw ay binatbat ng pag-ibig ko, di mo malalasap ang pasakit na niluluwal ng labi mo. Sapagkat ito'y sinasambit lamang ng taong di ako kilala at kailan may di ako nasumpungan pa. Subalit ang taong ako'y natanggap na, walang sasabihin siya, maliban ng purihin ka, Ama. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, kaya kung minsan pasalamatan mo pa ang Ama, kung ang pinagdaanan mo nang ika'y bata pa, ay hindi mo kayang talukin, hindi mo kayang liripin, paano mo nalagpasan yan? Sapagkat kung hindi sa pinagdaanan mo na yan, wala kang may babahagi sa kapwa mo. Nakita mo ang Diyos na kumilos sa iyo. Nakilala mo ang Diyos kung paano kay tawid at kung paano kanya pinangalagaan mula pagkabata. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kung lahat ng tao ay mayaman, hindi po madarama ang kahirapan. At kung ikaw naman taong hinirang, mula batay wala kang pinagdaanan, hirap man lang sa buhay o hirap ng pagtawid mo sa buhay, hindi mo kayang unawain ang kapwa mo tao. Sapagkat hindi mo alam kung paano ang damdamin ng isang mahirap. Sapagkat hindi mo alam kung paano ang damdamin ng isang nabigo. Sapagkat hindi mo alam kung ano ang damdamin ng isang may karamdaman. Kung wala kang pinagdaanan, hirap, karamdaman, o sakit man. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga't isang halimbawa ang Kristo sa pinagdaanang pagkadusta, paglapastangan, pagkasakit ng katauhan, bilang nagkatawang tao lamang, isang halimbawa ng kababaan, ng pagtanggap, ng pakikibaka, ng katapatan, ng katotohanan, at pagmamahal. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal ko, nawa nga ang tao ay tuwirang di lamang ang kanyang gusto ang naisin niya na matanggap, kundi ang layunin din ng kanyang kapwa na kung paano magiging galak sa puso ay mithiin din niyang ang kapwa niya ay magalak ng tulad ng hinahangad o minimithi niya. Sapagkat ang tao maraming sakit, makasarili. Subalit, ang sakim ay pinapatay. Ang makasarili ay pinapatay. Sinong pumapatay? Si Satanas. Pinapatay niya ang damdamin mo. Pinapatay niya at nilalaso ng isip mo.
para gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, para mahalin mo ang kapwa mo, para unawain mo ang kapwa mo, para pagbigyan mo ang kapwa mo, para damayan mo ang kapwa mo. Subalit, may tagabuhay sa lahat ng patay. Patay ang pag-asa, patay ang pag-ibig, patay ang pananalig, patay ang pananampalataya,